Napakarami yan sa guksok ang nakikita ko kapag ako ay nangingilaw, kaya naman naisipan ko nga na ito ang aking lutuin. At swerte at nakahuli din ako ng kasag. At dahil nga napapanahon na ngayon ng hibas sa gabi, ay asahan nyo na laging ganito ang aking vlog. Puro pangingilaw. Sa bagay, yung iba din naman dyan i-request sa akin na mangilaw na daw ako. Inapangilaw ako katanghalian ng hibas, pangilawin ako. So yun, at dahil gabi na ngayon ng hibas, ayan, magsawa kayo sa pangingilaw ko. Alas 3 nga pala ngayon ng madaling araw at wala lang, share ko lang. Di yun na nga, alas 3 kasi ng madaling araw ang hibas ngayon. Kaya naman ang pangingilaw namin nga ay diretsyo ng panghihibasan kasi nga inaabutan na kami dito ng liwanag. So yun na nga, nakakita nga agad ako dito ng kasag. Ayan, dinampot ko nga lang pala siya. Ang mga kasag naman kasi madali lang yan hulihin, lalo na kapag gabi. At yan ay talagang mulog kapag gabi. Bali sa mga curious nga pala dyan kung ano baga rin sondrox na laging dala namin kapag kami nangingilaw. Alaman po niyan ay mantika, tapos nilalagyan namin ng kaunting dagat. Tapos winiwisik namin dyan sa tubig para baga lumantap yung tubig o kuminis. Diba kasi kapag mahangin, medyo makiraw yung tubig. Kaya naman po para doon sa mga galit na galit dyan sa akin at mga nag-comment na ako doon nagalason. Ay samantalang kitang-kita naman doon sa aking video na nakaraan na may dala akong sibat at sinisibat ko yung isda. Oy kung nilason ko yun, hindi sana dinampot ko na lang yung isda at hindi ko na sinibat. Yano talaga itong mga ito ay. Ay, parang galit. So yun na nga, mabalik tayo sa usapan. Ang pangunguhain ko nga pala ngayon o ang iluluto ko naman ngayon ay mga saguksok. Ayan, napakarami nga palang saguksok dito. Kaya lang karamihan sa kanila ay medyo maliliit pa. Kaya naman ay pinipili ko na nga lang yung medyo mahilab-hilab na pwede nang lutuin. Ang mga saguksok nga pala ay madali lang yan hulihin kahit gamitan mo lang sila ng kamay. Kaya nga lang yun ay kapag nakaradar, nahuhulihin mo sila, abay mabilis din yan kumaripas ng langoy. Nga pala may dala akong sirok pero hindi ko ginagamit kasi nga gusto kong pahirapan ang aking sarili. O hindi, kasi gusto ko ipakita sa inyo na kahit walang sirok or kahit wala ka pang salapang ay pwede ka makahuli ng pang-ulam. Kasi nga ngayon na lang din naman ako nagamit ng sirok. Dati kasi hindi talaga kami nagdadala ng ganyan or kahit ano, maliban na lang sa timba. Pero kapag ang pangingilaw namin ay malalim or di kaya yung maliit lang ang bagang hibas, ay nagdadala talaga kami ng salapang. Kasi nga pag tumungo ka, abay, dilubog na ang ulo mo, para ka na rin sumisid. So bali ang lutong gagawin ko na nga lang pala sa saguksok ay gigisahin ko na lang siya sa luya at lalagyan ko ng kamatis. Bali din nga pala ako nanguha ng kamatis sa tanim ni mama at nakakatuwa nga talaga ay ano kapag masipag ka lang magtanim-tanim ay di masipag ka. Hindi, di ba ang laking bagay kapag ganun magtanim-tanim ka lang ay hindi mo na kailangan pambilhin. Kaso masipag nga lang talaga ako ay pumuti ng mga tanim ni mama. Masipag din naman ako magtanim kaya nga lang talaga mga tinatanim ko ay talagang hindi namumunga. Ay ewan ko baga. Siguro kulang sa alaga at gawa ng sanay ako na ako yung inaalagaan kaysa ako yung nag-aalaga. Hayya, pabigat. Bago nga pala ako pumunta sa aking paglulutuan ay nilinisan ko na muna aring mga saguksok din sa may tabing ilog. Aring nga pala mga saguksok ay walang kaliskis pero meron silang balat. Kailangan mong tanggalin yon. Kumbaga yun na nagamistulang nga kaliskis nila. Aring nga pala mga saguksok o tungkod langit kung tawagin. Dili kasi sa amin ay saguksok ang tawag pero ang mga kapitbahay namin ang tawag nila dito ay tungkod langit. Ay may sarili kasi kaming mundo, bakit ba? Hindi, kasi si Papa ay Bisaya at kaya yung mga naririnig kong salita kay Papa ay di yun na nakakalakihan namin kahit na nakatira kami din sa Quezon at puro Tagalog ang mga tao dito ay hindi pa rin maalis sa amin ng mga salitang Bisaya. Kasi ang mga usapan namin sa loob ng bahay ay minsan ay Bisaya. Pero minsan ako ay nahihirapan talaga mag-explain sa mga taong nakakausap ko kasi nga minsan akala ko yung sinasabi ko ay Tagalog pa, yun pala ay Bisaya na. Gawa nang yun ang nakalakihan ko ay kumbaga ay Tagalog Bisaya, rambulan na baga. Ang importante sa amin ay nagigets namin. Kami-kami nga lang ang nagkakaintindihan kaya nga may mga ilan nag-comment na sinasabi na akala ko ba taga Quezon ka? Bakit ganyan ang tawag nyo dyan? Hindi naman ganyan ang tawag sa Quezon. Pero yun naman po ay may papaliwanag ko sa inyo ng Tagalog kung halimbawa ay may mga salita kayo na hindi naintindihan sa vlog ko. Kasi nga ay kumbaga yun lang lagi ang nagagamit namin salita at nakasanayan kaya hindi namin nagagamit yung talagang dapat sa kinalalagyan namin. I mean, lugar baga. Ganun. May ilan po kasing mga naguguluhan sa lingwahe ko bakit daw gayon at ako ay hindi maintindihan kung taga Quezon baga ako, taga San Lupalop. Kasi nga ay pababago-bago baga nga. Basta yun, wag kayong maguluhan at ako'y naguguluhan din. At saka bukod pa nga dun sa pagiging Bisaya ay di ba hindi naman talaga halos magkakapareho ang mga salita ng bawat lugar kahit bagayan ay Quezon. Tulad ng halaang nito sa halimbawa sa Alabat, Quezon, ang tawag nila sa kalantigas ay alagad tapos ang tawag nila sa kainitan or mainit ay masangit. O di ba yan ang layo. Pero kahit nga magkakaiba pa ang tawag natin sa mga bagay-bagay, okay lang naman at nagigets ko naman. Wag nga lang talagang English at talaga naman. Ang mga saguksok nga pala ay parang kauri lang din sila ng pakoy. Gawa ng pareho lang bagang laman nila at pareho lang din halos ang lasa. Pareho lang din silang madaling hulihin kasi nga medyo malumanay kasi silang kumilos. Ang kaibahan nga lang nila yung pakoy ay mas makapal ang balat. Pero madalang nga makikita mong pakoy kapag ikaw ay nangingilaw. Kadalasan talaga makukuha sa pangingilaw ay mga saguksok. Pero kapag nga ikaw ay mga hapin o mamimiwas sa dagat, naku, puro pakoy ang nasibad at saka hindi mo halos mahuli ang pakoy gawa ng yanong talas ng ngipin niya. Madaling putulin ang nylon. Dapat siguro lubid ang gagamitin mo sa panghapin para hindi agad maputol.
Kapag nga pala kami nakahuli ng pakoy, ay kalimitan luto namin doon ay niluluya... ano daw? Ginigisa lang sa luya at kamatis. Pero kapag gana rin nga mga sagoksok ay kalimitan luto lang namin dito ay ginanga o di kaya naman ay prito. Bali may luya na nga pala ito tapos nilagyan ko pa ng sili para talagang maanghang. Yung tipong paghigop mo ng sabaw diretso tulo ang sipon mo doon sa kinakain mo. Ay yan ang lamog. So yun na nga at bago pa kung saan pamapunta na naman ang usapan ay at luto na nga pala yung niluluto ko. Bali nagdala nga rin pala ako dito ng binagkat na balinghoy. Bagkat nga pala ang tawag namin din yung bagang nga nilalagyan ng asukal. Tapos minsan ay nilalagyan din namin ng star margarine kaso wala kami noon ngayon. Kaya naman ay asukal nga lang nilagay namin dyan. Nagdala na nga rin pala ako para baga ikakainin ko mamaya habang ako nag-voice over. So yun, kain po tayo guys. At ito na nga yung sinasabi ko, unang higop ng sabaw ay talaga namang nasamid agad ako at yan, sakit nga sa ilong. Bali kung mapapansin nyo nga talaga namang wala ng paglagyan ng aking eye bag, baka gusto nyo naman sa inyo na lang. Kasi nga ako'y lagi na lang araw-araw ay gabi-gabi palang puyat kasi nga lagi nasa dagat. Pero pakiwari ko na may kahit di naman ako laging puyat at lagi naman talaga akong eye bagging. Nalala ko tuloy nung ako'y nag-aaral at ang tawag nila sa akin ay si Mata. Kasi nga puro daw ako eye bag. Kumbaga ay eye bag daw na may kaunting mata. Kaya naman matang lagi ang tawag nila sa akin. O diba mga ulit laang din naman ay mali pa, dapat eye bag hindi mata. Bali kapag nga pala kami nakakahuli ng kasag ay kalimitan hindi namin inuulam yan at binibenta namin. Kumbaga iniipon namin sila, binubuhay baga namin sa tabing ilog. Tapos pag namarami na yun saka namin ibibenta. Pero dahil nga ay ayun, gusto kong mag-ulam na rin, di inulam ko. Ako naman nakahuli na rin ay. Hay, ba't parang may kaaway na naman? Bali hindi nga pala ganun kataba yung nahuli kong kasag pero hindi rin naman ganun kapayat. Kumbaga ay may laman naman. Meron kasing talagang kasag na kapag binuksan mo ay halos talagang walang laman, halos balat laang. Pero malalaman mo naman yan kapag nahuli mo ang kasag kung mataba ba siya o payat. Bagang sa may tiyan niya kapag diniin mo yon ay malambot ay di payat yon, kapag matigas ay di yun ay mataba. Pero kapag hindi mo pa rin malaman sa pamagitan nun ay di tanungin mo na laang siya. Kapag sumagot, edi swerte mo at nalaman mo, kapag hindi, wag mo nang ulitin at hindi na maganda.